Sinalakay ng mga miyembro ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang di manoy pugad ng weteng sa Lasam, Cagayan. Dadalhin na sana ng NBI ang mga suspect para isailalim sa inquest, pero hinarang sila ng mga pulis at dinala sa presinto dahil sa ulat na may dinukot di manong mga residente. Ayon sa PNP, naiwasan sana ang kaguluhan kung nakipag-ugnayan daw sa kanila ang mga tauhan ng NBI bago nagkasa ng raid. Live mula sa Tuguegarao City, may report si Mark Zambrano. Mark? Jessica, ibinusuro na nga ang lahat ng kaso na isinampa laban sa 8 NBI agent na nagsagawa ng raid dito sa isang hinihinalang kuta ng weteng dito sa Cagayan. If you cannot afford the services of the country, the government will provide one for you. Ganito ang tagpo sa labas ng istasyon ng pulis sa Cagayan kahapon. Ang mga pulis, binabasahan ng Miranda rights ang mga inaresto nilang tauhan ng NBI Manila matapos magsagawa ng raid ng NBI sa isang umano'y pugad ng weteng sa bayan ng Lasam. Ayon sa mga taga-NBI, 13 umano'y kubrador ang kanilang naaresto sa raid, kabilang ang ama ng isa sa mga municipal councilor. Nagsumbong naman yata itong anak ko sa pulis, then nag-alarma yung pulis. Pero bago pa man daw nila madala ang mga suspect sa NBI office sa Tuguegarao, hinarang sila ng mga pulis sa checkpoint sa Lalo. Inaresto ng mga pulis ang 8 investigador at ahente ng NBI sa ulat na may dinukot umano ang mga itong residente. I did not know that they are members of the NBI or they are NBI agents. What was reported to us in the police station are armed men. Kinumpis ka rin ng baril ng mga taga-NBI kahit pa may mga pinakita silang dokumento na pirmado mismo ni NBI Director Virgilio Mendez. Giit naman ng mga taga-NBI, napadpad daw sila sa Cagayan sa sulat ng gobernador ng Cagayan kaugnay sa umano'y weteng sa probinsya. Pinabulaanan din nilang iligal ang kanilang ginawa. Dinideny po namin yun dahil arestado po yung sinasabi nilang in-attack namin. Yung full authority, dapat nirespeto naman nila yung presumption of regularity. Kasi kami mga law enforcer din, just like them. Kagabi, sinampahan ng reklamong unlawful arrest, violation of domicile, robbery and grave coercion ang mga taga-NBI. Pero agad pinawalang sala ng piskal ang mga kaso. Ayon sa PNP, may iwasan daw sana ang ganitong mga misencounter kung nag-coordinate ang NBI sa local PNP. Sana nag-coordinate din yung NBI. Kasi yung NBI na pumunta doon po ay galing Maynila. So no way naman na makikilala ng ating kapulisan yun. Kung ang nangyari sana ay nag-coordinate sila kahit vaguely. Napakawalan na kanina ang mga operatiba ng NBI. Samantala, binasahan din ng sakdal kagabi ang 13 kabo at operator ng weteng na nahuli. Kasalukuyan silang nakakulong sa Ballesteros BJMP. Jessica, nakausap natin kanina yung team leader ng mga NBI operatives na nagpunta dito sa Cagayan, na si Inspector Ferdy Manuel, at sinabi niya na pinabubulaanan nila yung sinasabi ng regional PNP na hindi sila nagkaroon ng coordination. In fact, Jessica, pinakita nila sa atin yung mga documents kung saan nakalagay nga na nagkaroon sila ng coordination sa pagitan ng regional PNP at pati yung NBI office dito sa Tuguegarao ay nakausap din nila. Kaya nagtataka sila kung bakit yun ang unang-unang ginawang dahilan nang sila ay hulihin at harangin doon sa checkpoint sa area dito sa Cagayan, Jessica. Mark, saang anggulo mo man tignan itong storyang ito, no? Hindi maganda, napakapangit. Parang may ano ba ito, paligsahan, merong isahan sa pagitan ng NBI at PNP na ang context nito talaga namang meron silang sa maraming kaso, no, sa maraming insidente kahit dito sa Metro Manila. Meron talagang ideally cross-checking o check and balance sa pagitan ng dalawang ahensyang ito. At meron ding competition. Minsan, yung kaso nasa PNP, biglang nasa NBI din. Di ba? At tapos ngayon, nangyari ito. So, it doesn't paint a very good picture for our law enforcement agencies. Hindi katama ka dyan. Ayon nga dito kay Inspector Manuel, ay pinalulungkot nila yung nangyari. In fact, sabi sa akin ni Inspector Manuel, Jessica, ay hindi sila makapaniwala, Jessica, na nagawa sa kanila ng kabaro nila, yung ginawa sa kanila dun sa checkpoint. At ayaw na nga nilang banggitin yung mga anggulong tinitingnan nila dito na minsan may sinasabi sa posibleng politically motivated yung ginawa sa kanila. Dahil nga pinagtataka nila kung bakit galing pa sila sa Manila, nag-coordinate sila ng maayos, pero pagdating dito ay parang sila pa ang gumawa ng mali. Although lahat naman ng documents ay pinrepair nila at talagang lehitimo. Ayon nga sa prosecutor, Jessica, ay nilegitimize niya yung ginawang operation ng NBI dito. At bilang pruweba nga dyan, ay yung initial charges na final itong mga NBI agents laban doon sa 13 suspect dito sa wetting operations ay in-uphold
nitong Prosecutor's Office ng Cagayan, ay isang patunay na rin yan na lehitimo itong naging operations sa Barangay Lasam, Jessica. Kasi ang implication niyan, ganyan na yung nanghuhuli, in the end siya rin ang hinuli, parang may implication kung totoo man itong ganito mga pangyayari, no? May implication na parang may cover-up? Actually, Jessica, yung mga nakausap ng NBI operatives, ang sinabi nila, ayaw na nilang isipin yung gano'n, na posibleng merong mas malaking tao o mas malaking grupo na nag-aalaga dito sa 13 suspects na nahuli nila. Ang sa kanila lang, Jessica, ginawa nila ang trabaho nila base sa organization rules, base sa SOP ng organization, at ginawa nila ito with the strict compliance ng mga rules and regulations itong NBI, at lahat ng papeles at lahat ng dokumento na kailangan nilang i-prepare ay pin-repair nila. Kaya yung ginawa nila ngayon ay hindi na sila masyadong lumaban sa prosecutor's office. In fact, they just let the judges do the talking. At ang nangyari nga doon, Jessica, ay hindi masyadong nakapagpaliwanag yung chief of police nitong Cagayan kung bakit nila ginawa yun. At as of nga, Jessica, ay nakapiit pa rin itong 13 suspects sa piitan dito sa BGMP sa Cagayan, Jessica. Nagsalita na ang Camp Crame tungkol dito, no? Siguro antayin din natin yung panig ng NBI headquarters dito sa Manila. Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano.